Magandang gabi, Pilipinas. Nandito na naman po ang Kapatiran para sa Bayan. Live po, channel Aliw 23. Mapapanood at mapapakinggan kami via website www.dwiz882am.com at i-download ang DWIZ application DWIZ882 sa iOS at Android phone. Live rin po via DWIZ882 Facebook page at YouTube channel. Tayo rin po ay napapanood sa Digital Free TV Aliw 23. Meron din po tayo sa Signal, Sulit TV, Satellite, TV Plus at GMA Affordabox. Available rin po kami sa digital TV devices at TV receivers. Mangyari po lamang scan ang inyong digital TV receivers at digital boxes upang mapanood ang Aliw 23. Ngayon po ay October 14, 2024 at kasama natin live yung aming pinaka-foundation o founder ng Perdigon Duclan and Associates. Without any further ado, let's welcome Attorney Amor Perdigon, Senior Partner of Perdigon Duclan and Associates. Magandang gabi, Attorney Sir. Good evening, Attorney Jerry. Yes. It's a privilege and a pleasure to be a guest in your program. Yes. And we look forward to discussing many things with you. Yes, thank you very much, sir. This is the first time, sir, na kami ng mga law firm, and this is Perdigon Duclan. Pag sinabi natin, para sa kaalaman ng lahat po, ano po ba yung pag sinabing law firm? Kumpara sa mga ibang, let's say, auditing firm or any other business? When you speak about a law firm, we handle mostly things of mga legal na mga bagay-bagay. Tama, sir. At hindi lang patungkol sa mga kaso, pero we also handle things like advices patungkol sa mga bagay-bagay na hindi pinagkakaintindihan. So, okay, yes, in the law firm, marami tayong mga abogado doon. May mga partners, mga associates, and mga part-time associates na sinasabi. Correct. Actually, kasama po ako dyan kay Attorney Amor. I'm one also the partner. Ano po ba yung advocacy ng Perdigon Duclan and Associates? At saan po ba ang office natin, sir? Apart from the fact that we handle cases for corporate clients, clients, yes. We also do advocacies like we do pro bono cases for foundations, for orphanages, yes. for churches, and many other non-government organizations that caters to mostly the marginalized people in the country. And our law office is located at Paseo de Rojas, at the Corinthian Plaza building. Okay, sir. Siguro ang daming nakikinig ngayon. Baka ang daming dudumog sa iyo, Attorney Amor, later on. Kasi syempre sabi nyo, pro bono eh. Ito yung ibig sabihin na libreng legal advices o legal representation kung halimbawa meron man kayong kaso na hinaharap. Either sa korte man o kung saan man na tribunal o sanggunian. Kung saan man isasangguni yung mga issues. Bukod daan, Attorney, nagle-lecture po ba kayo or you conduct any seminar or anything? Yes, because I've been in the labor practice for more than 30 years. Yes. And I was also with a multinational company for some time. And also with the government for 8 years and a consultant even at this time. Yes po. I do lectures mainly on labor. Labor. Same thing na ikaw ginagawa. Yes, sir. Kasi so I do lectures on forums na naimbita tayo. And mainly I do that on
labor relations. Oh, labor relations. Pagkakaintindihan ng Yes. pagkagawa at sa pamunuan. Opo. Hi pala sa mga ibang partner natin, si Attorney Eric Doclan at Yasser Lumbos, mga senior partners din po. And of course, baka pwede nyong sabihin kung ano, may Facebook page ba tayo o meron, how can we be contacted, na lalo na yung mga nakikinig sa atin. Siyempre, kung hihingi ng mga advices or anything and they want to enlighten or shed on some issues concerning the legal matters or problems, ganun po. You can just do it on the web. Yes. Andun kami, basta you click on Perdigon Doclan, lalabas doon ang offices namin. Yes, and yes. The contact numbers namin doon ay andun, and we would gladly entertain all your queries, your questions. Yes. So, normally mga ilan po yung associates sa Doclan and Associates po? Mga ilan po sila? We have about 12 associates and Wow, 3 dami. partners. 4 partners kasama ko doon. Okay, yes sir. So, ang dami na pala. So, by that, associates, siguro marami na ang kaso ang law firm natin, sir. More or less. Medyo marami rin. Kasi medyo marami. Mostly na hinahandle natin ay corporate clients. And, mga retainership natin po yun, sir, ano? Oo. So, ang ibig sabihin po sa karamihan, pag sinabing retainership, meron itong monthly retainership, which is we give advices, we give counseling, and sometimes we handle their respective cases kung merong mga pati kaso. kanilang mga emails and, Yes. and everything. So Ayun, instant yan. yung natin, yung ating response sa kanila. That's sa mga correct. retainers natin. Ayun. Mean to say na hindi na sila maghihintay. basta 24 hours po ba yan, attorney? Madaling araw because Naku, parang... we cater to BPOs, Ayun, oo. call centers. So, Kasi nag-iiba yung time po eh. So, Oo. ang mga kailangan nila dyan is kailangan nila ng advice kaagad. So, that's how we cater to our clients. Yes. And since when po ang Perdigon na-establish? Actually, it started in 1992. Wow, Actually. tagal na. But we formalized it actually in 2002. 2002, oo. With Attorney Eric na, o wala pa siya noon? Attorney Eric Doclan came in 2009. 2009. Si Attorney Yasser naman, sir, mga... Yes, sir, came in, I think, about 6 years ago. 6 years. I don't remember. And then recently, ngayon lang po ako. Oo, thank you din at maraming salamat sa at least na regard po ako na one of the partners of the prestigious Perdigon Doclan and Associates. I think meron tayong attorney bukas yung something like yung e-open. I saw that in the GC na nag-invite si attorney dun sa GC natin. I don't know what kind of event is that. Are you familiar po yun? Attorney Lumbos? O yung kanina nung kasi I saw in that we have meeting tomorrow. Tomorrow yun eh. It's all about Thanksgiving party. Sa lunch. Yeah, that's si Attorney Alma. Yeah, that's in the new law office that's opened at Valero. Oh. Attorney Lumbos. Yes. Lumbos. Pero anong contact natin ni si Attorney Alma. Right. Alma. Is this another law office for Perdigon Doclan? Yeah. Wow. Oo. This is located in Unit 1606 Antel Corporate Center, number 121 Valero Street, Salcedo Village, Makati. Also in Makati. Just actually about 2 blocks away. 2 blocks. Oo. Ganun lumalaki ang Perdigon Doclan and Associates family. So ilan po yung natin doon, yung staff or
that will handle paralegal matters or... In the Valero thing, Yes. that will be handled by Attorney Lumbus. Okay. Attorney Lumbus. Oo. By the way, ano po yung mga specialized na natin bukod dun sa corporate? Kasi alam ko, meron din tayong criminal, may civil, and Immigration. immigration. And IPO, the patents. Intellectual property. And then, of course, Attorney Lumbus handles election. Election. Yan yung famous na election. Kasi malapit na naman po yung election. Kaya, pag election naman, di ba, we handle yung mga politiko. Yes. Yeah. Oo, as to how they file their certificate of candidacy, ano yung mga things that they can do and they cannot do during this time. Kasi Yes, right. they are still considered, for the information of everybody, that they are not yet a candidate, they are still aspirant. Right. Oo. So, in short, meron din mga prohibition, meron din allowed, which is, I think, sanction naman ng COMELEC yun, yung commission. Sa IPO naman, sir, ano yung, kasi para kaalaman ng iba, ano ba yung IPO? Intellectual Property, for the understanding of everybody. Yeah, when I talk about IPO, when you want to patent like an invention, Yes, or yes. you want to make a point that when you want a product to be exclusive, you know, Yes, yes. and hindi dapat kinokopya Yes, para yes. sa mga publication mo, things like those. Yes, yes. We have to patent that. That way, hindi makukuha ng iba. Ng iba, oo. Kasi otherwise, parang anong tawag nun? Parang infringement ba yun? Parang gano'n, oo. Oo, and you can also file complaint kasi meron tayo mga corporate courts nowadays. Oo. Para bang pag kinuha mo, sabi mo, Juan de la Cruz ang tatak ng Yes. aking produktong ito, ay kinakailangang bagay na yung tatak ng Juan de la Cruz na yan ay hindi dapat kagamitin ng iba. Yes, that's correct. That's correct. Oo. So, kunwari, Juan de la Cruz Corporation, di pwedeng may Juan de la Cruz Corporation 2, 3, kasi gano'n, parang gano'n. Right. Oo, yun. Sa ano naman, sir, sa mga criminal cases, ano yung mga most handled cases natin? For the information of everybody. Baka may mga interesado dyan na pumunta sa atin. Most of the criminal case that we handle, actually, we are discreet in handling Sa bagay. criminal cases, actually. But from hanggang dun sa mga bagay-bagay na bouncing check, Simple, yung mga simpleng bagay na yan, Yes. hanggang sa yung mga sabihin natin, murder, mga ganon. bagay na gano'n. Pero actually, we in handling those matters, we actually are very discreet in Yes. Siyempre, bawal po yan kasi merong attorney-client relationship. Hindi natin pwedeng i-reveal kung sino yung mga kliyente natin. Oo. Sa mga labor cases naman, siguro yung mga corporate accounts natin. right. More or But less. we do not only cater to mga corporate accounts, Yes, but we also handle cases for laborers. Oh. Sa mga manggagawa, dahil Okay. alam naman natin na kalimitan ay may mga manggagawa na naapi o yung mga dapat na tatanggap ay hindi natatanggap o yung Yes, benepisyo sir. na dapat ibigay ay hindi nabibigay. At like I've said, those are the advocacies that we have. Despite the fact that we handle corporations, it doesn't deter us handling cases for lowly laborers. Oo, and then sometimes pro bono nga yung May mga we do it for free. Oo. Pati yung mga manggagawa natin, sometimes na yung mga OFWs na Yes. hindi naibigay yung sapat na sahod nila, o kaya yung mga seafarers natin na nagkaroon ng sakit o nabaldado, pero yung dapat nilang matanggap ay hindi natanggap o kaya hindi na pinasakay dahil sa mga bagay-bagay na sinasabi nila na may Yes. kapansanan. So
all those things are advocacies na ginagawa natin pantulong dun sa mga manggagawa natin na hindi naman nakakaangat na kesa. Yes. Kaya nangangailangan ng tulong pero wala namang magawa. So Yes. we do that for them. Yung bagay, but we look at this as a returning back Correct. ating mga Yeah. kababayan. Yes. And sometimes siguro, at the middle, although yung mga iba ikapos, meron tinatawag na, ewan ko kung ginagawa po natin yung contingency, wherein pag nanalo, that's the only time, only a portion which is nasa labor naman yon na not more than 10% of the award may be treated as attorney's fees. Tama po ba, sir? Minsan, andun yan, pero Andun yan, no? hindi na namin iniisip yan. Bakit? Wow, ang galing, ang Yung ganda. ba na kami makakatulong ba naman sa tao? That's correct. Andyan yung bagay na yan. Kung nais bigay at Salamat. bigay, salamat. Hindi naman, nakatulong tayo. Ang galing, oo. Yung mga kwan naman po, yung sa halimbawa yung mga indigenous people, especially when yung mga ancestral domains nila, let's say environmental cases, meron din ba tayong handle na ganyan po, sir? Meron rin tayo, kadahilanan na meron man tayong mga kaibigan na galing dyan. Opo. At nakakatulong tayo and in fact, pati tayo ay meron tayong dugong katutubo. At tayo galing really? ako sa Yes, lalawigan ng Benguet. At, yes sir. meron akong dugo dyan at Opo. andun yung sentimento ko para sa kanila. So, minsan yung mga nasasakupan ng mina. Kinukuha. Oo. Andun yan at nakakatulong tayo. Tsaka yung mga sir, yung mga halimbawa kunwari stewardship na kung minsan kinakansela ng DNR kasi hindi nakapagbayad ng yung kaukulang renta sa gobyerno, mga ganon. Tapos matapos nasa korporasyon na pala, nalaking korporasyon na may-ari noon, parang ganon, sir. Tama. Maganda yan. Nakakatulong tayo dyan upang mapangalagaan naman yung mga karapatan ng ating mga kababayan Yes. natutubo. Oo, yung ancestral domain nila na maprotektahan yung tsaka yung din siguro, sir, nagre-represent din tayo siguro ng mga halimbawa naman yung isang katutubo naman na hindi naman niya alam na bawal pala manunog ng kagubatan kasi yung nagkakaingin ba yung kumukuha lang ng sapat na nangangahoy tapos kinakasuhan ng DNR na yung pala ay bawal pala yung kaingin. Oo. Pati sa bagay na ganyan, Opo. kung mayroong bagay na ganyan, makakatulong tayo. Yes, sir. Patunayan, meron tayong tinulungan na kasama sa relihiyon, kasama ang relihiyon patungkol sa bagay na isang religious organization patungkol sa isang bagay na ilog na dito sa kabundukan na sinakop na isang pagmimina at yung kanilang mga palayan, yung kanilang mga taniman ay siyempre pag patuloy yan ay masisira. At sa bagay na yan ay inuhang aming tulong at kami tumulong sa bagay na yan at napahinto. Ang galing. Bagay na wag nating banggitin kung saan siyempre, sir. Lalo sa bagay na isang bagay na it's an accomplishment that we look at dahilanan that we should not bilang mga abogado, hindi naman tayo yung bagay na iniisip lang natin yung kikitain natin. Pero correct, yung kapakanan sir. ng ating bansa, bagamat wala naman tayo intensyon tumakbo ng politiko, Yes. bagay na tayo lahat ay merong tayong obligasyon na pangalagaan yung sangkalikasan natin. Opo. Kung pababayaan natin yan, anong titingnan ng ating mga the generations that will come? Yes. Tama. Although, sir, alam niyo naman na nakakatakot kasi siyempre binabangga natin yung malalaking tao, mga ganon, di ba? Tama yan. Pero kung tama lang naman yung ating ipinaglalaban, alam naman natin na gagaya ng nangyari sa bagay na yan, ipinanigan naman tayo ng mga mataas na
nakakataas ng mga korte. Yes, very good. Oo. Sa mga kwan naman sir, yung mga civil case like yung mga collection, kasi alam ko part ito ng mga corporate accounts natin, o yung hindi nakasingil at kailangan niyang singilin, o kaya yung nagrenta at ayaw nang umalis doon, kailangan mong paalisin doon, mga ganon. Meron din tayo mga hawak na ganyan sir. Hinawakan rin natin yan. Gaya nga natin, it's a law firm. At, yes. Generalized. Mga bagay na hindi naman na tinatanggihan kahit anong bagay na isinasangguni sa atin ng ating mga kababayan. But, we do that. Ayun, yun. No? So, ang dami. Sa mga nakikinig, andito si Attorney Amor, si Attorney Jerry din, at bukas po yung aming law firm to cater you with or without pay po yan. Sa mga kwan po sir, yung halimbawa naman yung away ng mga intra-corporate o inter-corporate controversies, mga ganyan, yung mga away ng mga direktor, away ng mga may-ari ng company, may mga ganun din po ba tayong handle? Yes, we handle that. Sa mga bagay-bagay na hindi pagkakaintindihan ng mga uno sa isang korporasyon o kaya sa paari-arian nila, paghati-hati, sa bagay na ganyan. We handle many things about intra-corporate controversies. And many times we bagay na marami namang mga sa batas natin ngayon na sinasabi yung arbitration sa bagay na hindi na natin kailangan na patagalin yung ating mga pag-uusap na yan. Correct, sa mga agreements naman natin, meron tayong mga nakalagay doon na yung arbitration nga sinasabi natin na pwede pag-usapan, hindi na kailangan umantong pa sa korte. Yes. And our law firm is also advocating that. Yung ibig sabihin kung kaya natin pag-ayusin dun sa firm natin, we invite even the lawyer on the other side para dito na lang natin pag-usapan instead of battling it in court. May mga ganun, sir. I think that's the best thing na dapat tinitingnan natin. Dahil kalimitan ang nagdudusa dyan yung mga kliyente. Correct. Pag minsan sinasabi ko sa mga kliyente outright na alam mo, kung gagawin natin ito tatakbo ng 5 taon yan. Nanalo man tayo, pagkatapos niyan, baka naman sabihin nila, i-appealan nila, ilang taon na naman yan. Correct. Natin nanalo, aakyat na naman yan. Hanggang dulo. Yung bagay ba na ano bang hinahangad natin, gantong halaga ba? Kung binigyan tayo, sinabi, binibigyan ka na ganto, makontento ka ba? Opo. Humantong tayo sa... Yes. Katapos-tapusan, naubos lahat yung dapat mong kunin. Bagay na yan. Napunta sa abogado po o napunta sa hindi sa kanila. Mahirap na bagay na. Kaya yung bagay na yan is a thing that we look at in the law firm na nangalagaan natin. So, it's more of a heart than making or earning. Parang ganun po, sir. So, siguro, time check muna po tayo. Magbabalik po ang Kapatiran para sa Bayan. Okay, nagbabalik po ang Kapatiran para sa Bayan. At of course, hindi lang po si Attorney Amor Perdigon, Senior Partner, another Managing Partner of Perdigon Doclan and Associates, Attorney Eric Solang Doclan. Magandang gabi, Attorney Eric, sir. Magandang gabi, Brad, at saka sa mga ating mga taga-pakinig. Naku, pogi pala si Attorney Eric pagka sa TV. Oo. Total, pag-uusapan natin ngayon, Attorney Amor, Attorney Eric, yung family relation naman. Ano naman yung mga hinahandle natin ng mga cases when it comes to family relations? Anybody of you can answer that? Attorney Eric. Ang ating law office ay nag-handle din ng mga family relation cases tulad ng annulment, yung paghihiwalay ng mag-asawa. Kasama na dito yung paghihiwalay din ng kanilang mga ari-arian. Okay. Yung how about ngayon yung famous ngayon, Attorney Eric, yung judicial recognition of foreign decree of divorce. Kasi instead daw na hindi kung ayaw manalipay yung
mag-divorce na lang sa labas and then ipapa-recognize dito. Ito yung medyo nauuso ngayon eh. Meron ba tayo mga cases na handled na ganyan? Oh, meron din. Pero parang medyo matagal-tagal na rin na wala tayong, ako personally, wala akong na-handle ng mga cases siguro about 5 years ago. Yun yung mga nauso, lalo na yung mga kinasal sa Japan. Yes, that's correct. Tayong naging kliyente noon, pero ngayon medyo bihira na ang napunta sa ating opisina. Ewan ko kay Attorney Perdigon kung may na-handle siya mga ganun. Meron naman tayong mga kasong bagay na ganyan na minsan yung isang asawa o lalaki o babae ay nag-file ng divorce sa Amerika. At ang tanong ngayon dyan, ito bang divorce na to, yung pag-iwalay na to, ay ito ba'y kinikilala sa ating bayan? Yes. So, alam naman natin na hindi yan automatic na kinikilala. Kaya mayroon tinatawag na ito ay kinakailangan dalhin sa ating mga korte upang ito ay kilalanin. At tinatawag na recognition of this foreign decree of divorce. Pero sabi nga nila, Atty. Amor, Atty. Eric, na mas madali ito kaysa sa nullity of marriage. Kasi once it is recognized or once you have the full documents coming from the country, and the law authorizes the divorce for the qualified partners therein, i-recognize dito. As long as gagawin mo lang, dadalhin mo lang yung batas dito. Masa-certify lang doon, ma-apostilled or mare-red ribbon, then that's it. Hindi katulad ng nullity. Ang dami mong, lalo na kung sa psychological incapacity yung ground, medyo hanging pa yon. Unlike sa divorce, parang hindi naman ko sinasabi na ministerial, pero medyo mas lenient ang court yan. Parang ganun. Tama. Kasi ang gagawin mo lang doon, tulad nga nung sinabi mo, papatunayan mo na lang na yung paghihiwalay ng mag-asawa, yung diborsyo na ginawa nila, ay sang-ayon sa batas ng bansa na yon. Correct. At yun lang ang papatunayan mo dito sa ating korte na sasabihin na ito ay legal na nakuha, halimbawa sa Japan. Yes. So, dapat i-recognize nyo na rin dito sa ating bansa. Correct. Oo. Ang mahirap dyan minsan, nangyari sa atin Yes. Ang divorce nangyari sa Pransya. Diba? Layo. Pransya. Tapos yung lingwahe na doon, hindi English. Nagagaya sa atin, English sa kasagay. Kinakailangan ng kwan yan. May translation. Translate mo. Correct. Yung kwan na yan. Correct. Na yan, yun ang bagay na gagastos yung kliyente mo. That's correct. That's correct. I-translate lahat yan. Kung gano'ng kakapal yan, i-translate niya lahat. Sa Tagalog at sa English. That's correct. Actually, may na-handle na akong mga case na gano'n Yung Japan naman. Kasi yung Japan, di ba, character yun So, ita-translate talaga ng accredited ng korte na translator. Limitan yan sa UP. Sa UP, correct. Yung mga sa College of Language, parang gano'n. Oo. Ayun. How about naman po yung, kasi sa family relation, meron din mga criminal cases dyan. Yung BAUSI, yung Violence Against Women and Children. Meron ba tayo mga ganyan? Atty. Eric, Atty. Amor. Meron tayong na-handle dyan. Pero ang masakit minsan sa bagay na ganyan, meron tayong tinatawag rin sa kanya psychological thing about that. Kung merong magdidemanda yung babae na sinasaktan daw siya ng asawa. Pero malimit pag nagdemandahan na, nagkakabalikan. Maganda naman yung bagay. Yes, maganda naman. Dahil may tinatawag sa psychology minsan na yung tinatawag nila na the battered wife syndrome. Yes. Minsan yung bagay na ganyan, kahit na nasaktan, dahil mahal niya, babalik pa rin. Mostly, this comes to a psychiatric evaluation for them to really understand what this is. So we are wary at times to minsan na mag-handle na ganyan, pero hindi naman tinatanggihan, but we advise the parties na kailangan tingnan nila maigi yung bagay na to. But what we want ay yung pagkakaigihan ng pamilya, hindi yung bagay na naghihiwalayan. Naghihiwalayan, We want to have ng buo yung pamilya dahil minsan
ang mangyari dyan, ang kawawa, yung mga bata eh. Correct po. Eventually, yung mga bata ang kawawa dyan. Hindi naman masaya yung dalawa, naghiwalay. Yes. Ano mangyari sa mga bata? So, Oo. Siguro pina-priorities pa rin natin siguro yung tawag nung na sinabi ko kanina po, Atty. Amor, na sa law firm pa lang natin, as much as possible, pwede nating imbitahan yung kabila with his or her counsel para ayusin kaysa papunta tayo sa korte, dahil pag sa korte tatagal, maraming gagastusin and so on and so forth, and then they end up poor at yung lawyer ang yumayaman. Tama po ba? Tama. Kasi karamihan sa mga pumupunta rin sa atin ay yung problema nila, hindi sinusuportahan ng tatay yung mga anak. Kaya nagpa-file ng vowsy. Karamihan naman, pag sinasabi naman natin, kung ang kliyente natin ay yung lalaki, sinasabi, suportahan mo lang yung anak mo kasi obligasyon mo yun. Minsan nagkakaayos na rin pag nagbigay ng sapat na suporta sang-ayon doon sa kakayahan nung correct ng suporta. Wag naman sobra. Oo. Sa ano naman po yung kasi family pa rin ito problem, yung halimbawa medyo may kakayahan, may mayaman si yung namatay at maraming tagapagmana. May mga handled cases ba tayong mga ganyan? Marami tayong mga estate. Ganun. Talaga. Ang bagay na ganyan minsan dahil pag yung kaso na yan ngayon ay humantong sa korte, Opo. ang apektado sa mga bagay-bagay na yan ay hindi lang yung mga magkakapatid na una di ba? Tama po. Yan ay magti-trickle down dun sa kanilang mga anak. Yes. And then it trickles down to yung mga apo. That yung relationship supposedly of a family should be one, di ba? Correct. Nangyayari yan dahil lang sa ari-arian, dahil lang sa pera. Okay. Na hindi naman nila pinaghirapan, hindi naman nila sa tatay nanay. pinag-aagawan. Yes. And again, we go back to yung sinasabi nga natin na yung sabihin natin na mag-areglo na kayo, mag-usap na kayo dito. Saka tapos-tapusan nito, anong abutin yan? And I've advised some of our clients about these things na sabi ko sa kanila, matanda na kayo. Matanda na kayo sa bagay na to. Baka kakamatayan nyo pa yung bagay na yan. Sino pang, at saka yung mga anak niyo, mga apo ninyo, mag-aaway sila dahil lang sa bagay na yan. So, correct. I think we are not, hindi naman natin sinasabi na wag tayong bagay that ipaglaban natin yung karapatan natin. Yes, we do that. But there are times minsan na hindi tayo kontento sa bagay na nakuha natin. Gusto natin kasi yung makuha natin, yung nais natin, yung bagay na yung gusto natin, mas marami makukuha natin. Correct. Pero naggagawa ba tayo ng yung let's say, yung preventive measure or approach like estate administration? Kung halimbawa yung bago mamatay yung may-ari o yung mag-asawa, pupunta sa atin and then, gawan mo naman kami you administer our estate para hindi mag-away-away yung mga anak natin o yung mga apo natin, mga ganun. Yes, we do that. We call it financial planning. Yes. We do that. Estate planning. Estate planning. We do that. Yun. Yun ang mga, siguro, bigyan natin ng konting pahapyaw kung paano yung, kasi maraming nakikinig na ganyan. Part ng, sabi nga ni Atty. Amor, part ng ating serbisyo is pro bono and sometimes abono. Atty. Eric. Yung mga pagtutulong natin, pag sila ay nangangailangan ng estate planning, ang unang ginagawa natin dyan, kinokulate natin at inaalam kung anong klase ng ari-arian nila. Real property ba yan? Personal property? Yes. Okay. Tapos yung, para makaiwas, yung tinatawag nilang yung malaking tax implication. Correct. Meron din tayong pamamaraan kung paano, minsan kino-convert natin, kung may kumpanya yan, nagsiset up tayo ng kumpanya para maging asset ng kumpanya, yung kanila para sa kanila, yung company for the family, parang ganon, estate corporation, something like that. Yun. Anything to add po? Ganun din, tama. Sinasabi niya ito ni Eric patungkol dyan na set up tayo ng family corporation dahil minsan kasi pag yung maraming ari-arian na kung tukuyin mo may mga lupa ka sa malaking building and everything, di ba? Yes. At ipapangalan mo sa kung mga
anak yan, 6 na anak, ipapangalan mo sa kanila. Opo. Kung may ayaw pumirma dyan, di ba, sa para ibenta o kaya i-invest o anumang bagay na yan, Yes. ang hirap, di ba? Yes po. Hindi pagkaintindihan. Pero pag korporasyon yan, ay hindi ganun. Madali. Oh. Mali. O kaya, hindi na maiwasan. Merong mawawala dyan, may mauuna dyan. Yes. Diba? Sa magkakapatid. Pag naka-anim na, sa ilagay mo sa isang titulo, 6 man dyan, gagawa ka na naman panibagong extrajudicial settlement dyan, Correct. panibagong tax yan, panibagong cheche-bur, ang daming bagay na Yes, yan. yes. So, ang advice namin is for them to come with the family corporation and that thing and come up with the offices, and that would be better thing. Yes. May mamatay man doon sa mamanahin nung Yeah. kasi shareholder lang siya. Tama. Hindi naman natin hinihinabagan ako, pero that's the reality that would happen. That's correct. Oo. So, hi muna kay Grandmaster Ariel T. Kayanan. Actually, kagagaling lang niya ng Hong Kong eh. At pupunta ulit siya sa Amerika. Sama kaya tayo, Atty. Eric. Ako makakasama. Magandang gabi po, Ninong. Ninong pala. Ninong Ariel T. Po, Kayanan. sir. Yes. Oo. Time check muna po tayo. 7:45 ng gabi, magbabalik po ang Kapatiran para sa Bayan. Okay, nagbabalik po ang Kapatiran para sa Bayan. Kasama pa rin natin ang most prestigious law office in Makati. Actually, 2 law office na yun. Perdigon, Doclan and Associates. At kasama ang senior partner, Attorney Amor Perdigon, at managing partner, Attorney Eric Doclan. So, since nandun pa rin tayo sa family relations, sa mga kwan naman po, yung mga away abogado. Abogado versus abogado, o kaya abogado as against judge, o abogado as against a client, may mga ganun. May mga hinahandle din ba tayo mga ganyan cases, sir? Siyempre, medyo mahirap, lalo na kung kapwa natin abogado, pero sometimes, kailangan, kasi yun ang profession natin eh. Kahit sinong lumapit sa atin, kailangan i-accept natin with or without pay. Anybody, sir? Meron ba? O... Again, ang kwa natin dyan, ang first approach natin dyan is para mareglo. Correct. Ayaw natin yung bagay na yung kapwa-kabaro natin ay matanggal dun sa kanyang, o kayong judge ay mapaalis sa kanyang pwesto. Yes. Pero yung bagay na to ay if there is a need for us to mediate and to be a peacemaker, we do that first and foremost. But yung bagay na minsan kung talagang matindi yung away na ganyan at kinakailangan bigyan na action, we do that. Meron ba sa practice natin, ako kasi meron akong ganun na-experience, na yung mismong, yung kalaban mo, pinipersonal ka na. Sometimes, kumbaga pati yung suot mo, yung sapatos mo or what, yun na yung argument, hindi na yung issue ng kaso. Meron ako, may experience akong ganyan, pero pinabayaan ko na lang. Oh. Isip ko na lang, ayusin ko na lang yung pleading ko, gagalingan mo na lang yung kaso, patalunin mo na lang siya. At saka dun sa, marami ring lumapit para kasuhan yung mga kapwa abogado o yung mga huwes. Ako palagi ko sinasabi, baka pwedeng wag na lang. Ayusin na lang, puntahan mo, kausapin mo. Lalo na pag yung involved ay yung pera. May utang, ganyan. Sabi ko, puntahan natin or tawagan natin para singilin yung utang ng isang abogado doon sa kliyente. Correct. Sasabihin na wag mo na lang kasuhan, singilin na lang natin. Magbabayad din naman yan. Lalo na pag, kasi karamihan naman sa atin, natatakot ng masampahan sa IBP. Yes, kahit ako, siyempre, kahit sino ba? Sino mawawala yung bread and butter eh. Sa mga public, naman po, yung halimbawa administrative, na nagrereklamo, na patanggal yung, kasi abusado dahil may corruption, etc. May mga na-encounter ba tayong kasong ganyan? Let's say, an ordinary citizen, may nilalakad siya, lisensya man o prangkisa, saan man, tapos sumangguni sa atin. Mayroong mga natulungan tayo sa bagay na ganyan, pero hindi naman humantong sa bagay na tanggalan. Correct. Yung bagay na medyo pinapahirapan o pinapaikot-ikot, ang ginagawa natin is sumusulat tayo.
Okay. Sulat tayo at in a respectful way, in an honest thing, Yes. pinaparating natin dun sa opisinang yan na ito yung problema ng aming kliyente at pinapaabot namin sa inyo para bigyan ng aksyon. Sa pamamaraan yan, naariglo naman, naayos naman. Hindi na humahantong sa ombudsman o magmukal yung taong bagay na ganun. But what we do is really make it a point that we do it in that way na hindi makarating doon. But meron namang mahumahantong doon. Matigas talaga. Ayaw talaga. Pero parang mas marami yata tayong nahawakan na tayo yung dumepensa doon sa mga... Yun. So meron din yung mga public servant na dinidepensa natin kasi may mga cases na pinapile laban sa kanya. At minsan, pinopersonal lang nila. May proseso naman. Sinusunod naman yung proseso, pero minsan itong mga aplikante ay hindi naiintindihan at gusto ura-urada. Pag tiningnan mo naman yung kino-comply niya, kulang yung mga dokumento. So, uusad. So, i-explain na kulang yung dokumento nyo, kaya hindi uusad. Hindi namin kasalanan yun. Pero kung kumpleto yan, at hindi inaksyonan nung isang opisyal, may paglalagyan siya. That's correct. Sa mga naman, mga uniform personnel na lumapit sa atin, na siyempre natanggal for some reason na idawit lang siya or something, kaya siya nasama. Kasi sa uniform, sir, di ba? May summary dismissal dun eh. You're summarily dismissed. May mga natulungan din tayong ganyan. Meron actually recently mga siyam na pulis ito at dami. At mismo rin ang pamunuan ng PNP si Chief PNP Marbil ay tulong sa mga kawani ng pulis na ito na involved sa isang legal na operasyon, pero nakasuhan at napatunayan naman natin sa korte na wala silang paglabag doon sa operational procedure na kanilang ginampanan. Mga 10 taon nang nakaraan. Wow! After 10 years, saka lang lumabas yung decision. Diyos ko, ang hirap talaga ng justice. Kaya sabi ni Atty. Amor na pag-usapan na lang kaysa yung umabot sa korte. Kasi sometimes yung korte, ang tagal din. Hindi naman natin sinisisi kasi baka may mga motion pa na pinapile, which is yun ang part ng delay. Hindi lang naman silang nakaka-delay. Ito, yung kaso na ito, maganda dito, hindi napadalhan ng subpina. Yung mga pulis na ito, bigla na lang may lumabas na warrant of arrest. At nung pinag-aralan ko yung kaso, yung ating prosecution ay walang pinadala na subpina doon sa opisina ng SAF, Special Act Force. Ang laking opisina nun sa Bikutan. Tapos may certification ang SAF na wala silang natanggap. Na kung sana may pinadala ang prosecution na subpina, nasagot ng maayos. Ito ang nangyari dito, warrant of arrest kaagad ang kaya nabulag na yung wala kaming nagawa kundi ibig sabihin, pakulong saglit yung mga pakulong sila ng mga 2 buwan. Diyos ko, matagal din yun. Nangyayari talaga yan kasi I used to be fiscal doon sa last known address pinapadala yan at kung minsan nagkakamali ng number kasi hindi naman kami ang gumagawa talaga, yung mga secretary lang. Yung procedure minsan ay hindi nasusunod. Hindi nasusunod. That's correct. I agree with that. And then last but not the least, ito yung mga naman, yung sa contractor level, yung Philippine Construction Accreditation Board. Meron ba tayong mga kaso dyan? Ay pala kay Kuya Freddy Lilagan. Nag-handle yun ng mga case na ganyan At saka sa Executive Director ng si Attorney Herbert Machenzo. Yes. Kuya Herbert, magandang gabi. May hinahawakan kaming mga kaso. Ang ating opisina, may mga kasong hinahawakan dahil may mga hindi tumutupad sa kanilang mga tungkulin. At ang isang pamamaraan dyan ay isasanggunin mo doon sa
board na yon. Opo. Kaya tayo may mga kliyente na dinidinig din doon sa pickup. Pickup, kasi ang pickup po yata ay ito yung sangay ng gobyerno na nag-accredit ng contractor. Hindi ka pwedeng magtayo ng building kung wala kang accreditation. May level yan eh. Alam ko, ang highest is quadruple A. Tapos triple A, then may special interest. So pag wala kang ganon, lalo na kung may kontrata ka sa gobyerno yata, hindi pwede. Tama. Kung wala ka accreditation. At may obligasyon din yung mga ina-accredit ng pickup, may obligasyon din sila na tumupad sa kanilang tungkulin. Yes. So, kailangan bayaran din nila yung pag pinasubcon nila yan, yung mga ganong bagay. Yes. Ang ganda ng topic natin, pero as much as I would like to continue, pero may 2 minutes na lang tayo. So, siguro, a short bati po sa ating mga mahal sa buhay. Atty. Amor. Sige. Maraming salamat, Atty. Jerry. At kami na-invite mamuri dito sa programang ito. At nagpapasalamat kami. At binabati ko ang aking may bahay, si Vivian, ang aking mga anak, mga apo. At yung mga kasama natin sa loob. Yes. So, saan pala matatagpuan ulit? Kasi palagay ko, magdadagsaan yung mga tatawag sa atin o mag-i-email man lang. Ang ating opisina ay matatagpuan sa 3B. 3B, Yes. 3rd floor, Corinthian Plaza, sa Makati. 121. Sa'yo. 121 Paseo de Rojas, Makati City, tapat ng Greenbelt 1 dati. Wala na kasing Greenbelt 1, ginigiba na eh. Correct. May isa pang law office na doon sa Antel. Nilumbos. Si Atty. Lumbos nandun sa, nakalimutan ko yung address niya. Valero. Valero. Pero ang main office natin doon sa 3rd floor ng Corinthian Plaza. Corinthian Plaza. Heart of Makati. Hi din pala sa may bahay ko. Pasensya na, hindi ko nasabi na pupunta ako dito. May appointment pala kami dito. Yes. So, hello, Cyfrin at sa aming baby. Nasa Baguio sila ngayon. Wow. Okay. Hi kay Arbiter Shane, Emil. Si Emil pala, Master Counselor ngayon. I'm inviting yung pamangkin mo. Baka nandyan. Pumasok na. Okay. So, happy birthday kay Pat Gilbert Perdes ng DWIZ, reporter. Happy birthday din kay Drew Nasino, DWIZ Anchor, October 15. Ang next program po is Pangga Ruth Abaw, live with Nika Abaw. Maraming salamat po. To God be the glory. Magbabalik po ang kapatiran para sa bayan next week.